The message is just very simple today. And I could see that God has something to do with this. And He wants us to be the one that will fulfill His purpose. The message is very clear kanina that we need to do something. We need to respond to God. Alam ninyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, like the Bible, is just a mere word. Gaya nito. Pag binasa mo to, papel lang to at saka letra. And if you put this in your library, it is nothing more special than other book. Naka-bookbind, maaring maganda ang cover. Actually, itong aking hinahawakan ay special edition ito ng King James Version. At kung gusto ninyo makita ang totoong itsura ng unang imprenta ng King James Bible in 1600, ito po yan, the exact replica. Opo. Pag binasa po ninyo rito, parang hindi mo masyado maintindihan, pero lahat ng ito yung pinaka-original. Kita nyo? Ayan. I-try kong basahin chapter, ito pang problema, Roman numbers. Roman numerals. So, double X, 23. Okay. Chapter 23, in the book of Psalms, nakasulat dito, when David was old and full of days, ang days niya may ipa, he made Solomon ito na, king over Israel. And he gathered together all the princes of Israel with the priests and Levites. Gusto niyo makita ang original na itsura ng King James Version 1611? Ito po yun. Kaya 400 anniversary edition. Yan. Maliit lang siya. Ang original nito malaki. Pero kung ano ang nakasulat dito mula sa simula hanggang sa dulo, yun po yung kanyang itsura nung King James Version. But nevertheless, if you put this in your library, this is still the same with other book. Wala po siyang pagkakaiba. Unless that you responded to what is written in this book. Wala pong halaga ito hanggat hindi ito maisabuhay sa ating mga sarili. Kapag hindi tayo nag-respond sa sinasabi ng aklat na ito, walang mangyayari sa ating buhay. Wala ring power, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa buhay natin unless we accept it in all of our hearts and we responded. Alam ninyo, mga kapatid, nakita ko na ang salita ng Diyos has power only by faith. Only by faith. Kapag walang faith sa salita ng Diyos, it has no power at all. It cannot do anything. Because it only does to those who believe. Tandaan ninyo, ang Biblia, ginagamit din ng dyablo. Ginagamit din ng mga false prophets. Ginagamit din ng mga kulto. Dito rin sila kumukuha ng kanilang mga orasyon. Dito rin sila kumukuha. Pero mga kapatid, unless you believe, unless you have faith in the Word of God, it will not do anything good to you. Because the Bible says, all things is done by faith. Without faith, mga kapatid, nagsasayang tayo ng oras. Kaya sa mga nagpapabaptize, sa mga gustong sumunod sa Diyos, number one na aking tinatanong is their faith. Naniniwala ka ba na ang pangalan ni Jesus ay makakahugas ng iyong kasalanan? Ang dugo ni Kristo may epekto ba sa iyo? Do you believe in the cross and the death of Christ and the blood? Dahil kapag hindi ka naniniwala sa ganon, walang epekto. Sa atin sa buhay natin, walang epekto. Pero mga kapatid, bakit nagkakaroon ng power ang salita ng Diyos? It's because even God believed in His Word. He believed in His Word. He knows it will do something. He knows it can be done.
Mga kapatid, ang bawat isa sa atin kaya nandito tayo sa bahay ng Diyos, it's because that somehow God called you. Isa sa mga pagkakataon na hindi lang natin alam, maybe somebody just invited you to go to church. Pero ang hindi natin alam, God made a way that you can be in the church. One time, mga kapatid, may isang young people naglalakad. Ang kanyang buhay ay pariwara. Wala siyang alam kung ano ang mga bagay sa mundo hanggang nakadaan siya sa isang maliit na isang tent camp na tinatawag. Noong unang panahon, uso ang camp meetings. Yung maglalagay lang ng tolda tapos magpipreach ang mga tao pupunta. Dati-rati iba ang response ng mga tao sa salita ng Diyos. Sa totoo lang, pag naglagay ka ng tolda at meron kang trumpa, tapos nagpipreach ka doon, ang tao kusang pupunta. Ngayon, kailangan mo ng libreng pagkain para pumunta. Kailangan mo ng mga sardinas, bigas, para pumila. Noong unang panahon, salita lang ng Diyos, sapat na. At nung napadaan siya, narinig niya ang salita ng Diyos. And right there, tinanggap niya ang salita ng ating Panginoon at nagsimula siya, naglagay siya sa kanyang puso, sabi niya, Lord, I want to give my life to you. At alam ninyo, ang young people na yan ay si Dwight Moody. Isa sa mga kilalang revivalist. Napadaan lang. Nakinig, pero nag-respond. I'm sure maraming napadaan, maraming nakinig, walang response. Pero dahil nag-respond ang young people na yan, hindi mo alam. Sa totoo lang dito, mga nakaupo, hindi natin alam. Baka ilan sa inyo magiging missionary pa sa China? Bakit kayo natawa pag China? Ha? Tandaan ninyo, lahat ng bagay nasa China. Ha? Sabi pa nga nila, in the beginning, God created the heavens and the earth, and the rest was made in China. Sa totoo lang, mga kapatid, malay mo, merong mag-decide na magiging missionary sa Afghanistan, Pakistan, at sa mga Hamas. Sa totoo lang, hindi natin alam. Kung may isa rito na mag-respond sa tawag ng Diyos, pero sa totoo lang, mga kapatid, napakalawak ng Metro Manila, napakalawak ng Luzon, hindi pa natin matapos-tapos. Malapit nang dumating ang Panginoon, hindi pa natin maabot-abot ang mga lugar na walang Panginoong Hesus. Praise God! Walang katotohanan na naririnig. And that is why nakita ko, narinig ko ang mga nababanggit dito mula pa kanina sa simula hanggang kay Pastor Rod, hanggang ngayon, mga kapatid. And take note, we never talk to each other when it comes to preaching. Hindi kami nag-uusap kung anong aming pag-usapan at anong tema namin sa pag-preach. But then again, when we search the Lord and His wisdom, God always put that in our heart. So God put something in His heart and God put something in my heart. And then, brethren, we just preach. But then, many times, we know that it's just like a barbecue. Parang isang tuhog lang. Parang hindi mo malaman na may ibang, parang pulang isa puti. Hindi mo malaman, but it's just like the saying that it's one all deal with one person. But then again, what the Lord puts me in my heart to tell you today is that 2024 is the year that we should do the real purpose of the church. The title of my message is, we must do the real purpose of the church.
If you have your Bibles with you, please open up with me in the book of John, chapter 9, verse 1. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? In verse 3, Jesus answered, Neither hath this man sinned nor his parents, but the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. And when he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. In verse 7, and he said unto him, Go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. And he went his way, therefore, and washed, and came, saying. And so, brethren, ang kwento dito, parang ang layo kung tutuusin. Oh? Parang ang layo. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Ang nangyari dito, habang naglalakad ang ating Panginoon, nakakita siya ng isang tao na bulag mula pagkabata. Ibig sabihin, paglabas pa lang sa tiyan ng kanyang ina, hindi na siya makakakita. So kawawa ang batang ito because he doesn't know how the tree looks like. Hindi niya alam kung anong itsura ng kabayo, hindi niya alam kung anong itsura ng camel, hindi niya alam kung anong itsura ng bahay. And alam naman natin mga kapatid na ang mga bulag ay nag-assume lamang kung ano ang kanilang mga nakikita. One time, merong 5 bulag ang pinahawak sa elepante. Ang isa nakahawak sa buntot. Ang isa nakahawak sa paa. Ang isa nakahawak sa tiyan ng elepante. Ang isa nakahawak sa tenga. Ang isa nakahawak sa sungay. Ang isa nakahawak sa nguso. At tinanong sila, ano ang itsura ng elepante? Sabi ng isa, ang elepante pala ay parang latigo. Kapag hinawakan mo, para siyang latigo. Sabi ng isa, ang elepante pala ay parang puno ng kahoy. Sabi naman ng isa, ang elepante ay parang dingding. Just like a wall. Ang sabi naman ng isa, ang elepante ay parang pamaypay. Kasi sa tenga siya nakahawak ay parang pamaypay. Ang isa naman, ang elepante pala ay parang sungay. Sabi naman ng isa, ang elepante pala ay parang kagaya ng hose na dumadaan ang tubig. And nobody of them got right? Walang may nakakatukoy. Bakit kaya? Nahawakan naman nila. Kasi hindi lahat nakita nila. Nahawakan lang nila. So they just assume. Alam ninyo mga kapatid, kapag bulag ang isang tao, hindi niya nakikita ang buong picture. At yun ang problema sa mundong ito. Gusto lang nila ng pira-piraso. Ayaw nilang kainin ng buo. Gusto nila pira-piraso ang kanilang pagkilala sa Diyos. In fact, pag mapait na, ayaw na nilang tanggapin. Pag sinabi mo na ngayon, mangaral ka ngayon ng tungkol sa impyerno, tungkol sa mga pag-uugali ng tao na mapunta sa impyerno, galit na sila doon. Dahil hindi daw ganun ang Diyos. Ang Diyos daw ay pagmamahal. Ang nakikita mo pagmamahalang, hindi mo ba siya nakita as judge? Hindi mo ba siya nakita as an avenger? Ang Diyos natin avenger. Anong sabi niya? I will avenge you. Hindi avenger siya. Tama? Sabi niya, vengeance is mine.
Alam naman natin kung sinabi mong magiganti ako. Saan ka makakita ng paghihiganti malambot? Tama? It's always violent. So mga kapatid, ang problema sa mundong ito, bulag ang buong mundo at hindi nila makita ang totoong picture ng kanyang mangyayari sa kanya maging sa mundong ito at maging pagkatapos ng buhay niya sa mundong ito. And that is why, brethren, I would like to tell you that we are more privileged because we are the one that God opened our eyes to see what are things that should happen. Hindi lahat pinagbigyan ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, marami, kukunti lamang ang pupunta sa langit, marami ang pupunta sa impyerno. Bakit? Bakit? Dahil kukunti lang ang nabuksan ang pananaw at ang paningin. Nung dumaan ang ating Panginoon, pag nakikita natin itong kwento, masyado siyang basic kung tutusin. Pero may mga bagay akong nakikita na bakit nagkadugtong-dugtong ang mga bagay na ito. Nabasa natin kanina, mga kapatid, na pagkatapos na dumaan sila, nakakuha ng atensyon ng bulag, at sabi ng kanyang mga alagad, Master, sino kaya ang may kasalanan dito? Ang kaniyang ina, magulang, or ang bata? At siya ay na ipanganak na bulag. Anong sagot ni Jesus? In verse 3, neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, walang may kasalanan dito. Ang kanyang magulang walang kasalanan, siya wala rin kasalanan. Kaya nangyari ito kasi kailangang maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos para sa lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, there are times that we cannot understand what's happening. We cannot understand what is happening in your life. Hindi mo maintindihan bakit ka dumaranas ng ganito. Hindi mo maintindihan kung bakit ganyan ang iyong buhay. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Yang mga bagay na yan, kapag inalaw ng Diyos sa buhay natin, isa lang ang gusto niyang gawin. Ang maihayag ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan mo. Because no man can share good news unless he had bad news. Tama? Paano mo masabing good news ni hindi ka nakaranas ng bad news? Paano mo masabing maalat kung puro alat na lang ang iyong natitikman? For example, ang ating tubig ay tubig dagat. Paano mo sabihin ang luto mo maalat? Di ba? Kaya merong tinatawag na masama, and then merong mabuti para ma-appreciate mo. Ang problema sa atin dito minsan, mga kapatid, ang gusto lang natin matatamis, ang gusto lang natin mga masasarap na mga pagkain na iniaalay at inahanda para sa atin. Pero pag mapait na ayaw na natin, pag maalat na ayaw na natin, mga kapatid, namimili tayo sa ating gustong mapakinggan at yan ang espiritu sa huling mga panahon. Ayaw natin, alam niyo ang tinatawag na shewbread na nilalagay sa templo at doon kumakain ang mga saserdote. Hindi mo po pwedeng kainin ng hiwa-hiwalay. Dapat mo siyang kainin ng buo. Pag kumagat ka sa kanya, kinakailang buo. Sa taas niya may mga spices, mayroong mga frankincense, may mga nilalagay yan dyan ng mga spices na kapag sa taas ka lang, mapait. Pero kapag kinain mo ng buo, masarap. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, is designed to be eaten whole. Hindi siya po pwedeng kainin ng pira-piraso lang. In fact, mga kapatid, ang mga blinded na mga tao, naghahanap lamang kung ano ang pananaw nila.
sa salita ng Diyos. In fact, hindi mo maintindihan sa ngayon. Kagaya niyan, mga kapatid. Ang dating matindi ang paninindigan, kagaya sa same-sex marriage. Matindi paninindigan ng Katoliko. Kala nyo ba? Pero anong sabi ng Papa lately? Pwede na silang basbasan. Dati-rati, pag nag-suicide yan, hindi makapasok sa simbahan yan. Hindi makapasok yan. Pag yan ay anak ng hindi kasal, hindi mabinyagan. Hindi mabinyagan. Pero ngayon, mag-asawa kayong lalaki at sa lalaki, babae sa babae, pwede kayong pumasok, babasbasan kayo. Sabihin ba natin hindi tinatanggap? Sabihin ba natin, sabi nila, hindi naman daw nila talaga sinusuportahan yung same-sex marriage. Pero the mere fact na basbasan mo sila, ibig sabihin, tinatanggap mo. Hindi ba? Now, the only thing na lang ngayon na pinangahawakan ng Katoliko ay ang divorce. Yan na lang pinangahawakan nila ngayon na isang bagay na prevalent sa buong mundo pero ayaw nila. And the only country na walang divorce is just the Vatican and the Philippines. So ngayon, ang Philippines, napupunta na sa pangalawang reading na I think. So maaring by this year, papasok na ang divorce sa Pilipinas. So maiwan ng Vatican. So hindi ako magtataka na next year, mag-a-announce na rin yung Papa na sinusuportahan na nila kasi hindi na nga pwedeng pagsamahin ang ayaw magsama, okay na tayo sa divorce. Nagbabago. Alam niyo mga kapatid, ang standard wala sa isip mo. Ang standard wala sa kung ano ang gusto mong paniwalaan. Ang standard nasa salita ng Diyos. Nandito sa salita ng Diyos ang standard. Ito ang dapat mong sundin, hindi yung iyong pananaw. Yung 5 bulag na yon, magsusuntukan lang yon. Kasi ang isa kumbinsido ng elepante ay parang latigo. Ang isa naman hindi. Klarong-klaro sa akin, ang elepante parang poste. Sabi naman ng isa, hindi. Mali kayong dalawa. Ang elepante parang dingding lang. Magdidebate sila kung tutusin. Mga minamahal, tingnan ninyo ang nangyari sa kwentong ito. Pagkatapos na sinabi ng ating Panginoon na para mapahayag ang kaluwalhatian at gawain ng ating Panginoon sa buhay ng isang tao. Sinunod niya, I must work the works of Him that sent me while it is day. Nakita ninyo mga kapatid. Sabi rito ng ating Panginoon, the night cometh when no man can work. Pagka tiningnan ninyong maigi, na ang isang bulag, ipahayag ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, nagre-represent sa lahat sa mundong ito. Nagre-represent sa atin bawat isa. Na kung minsan ang number 1 na dahilan kung bakit ayaw natin sa church ay mga bagay na hindi natin gusto. Ang number 1 na dahilan ay na-overwhelm tayo ng problema. Ang number 1 na dahilan na isa rin dito ay napaka-busy na natin. Ang ating mga trabaho hindi nag-aalaw sa atin para pumunta ng simbahan sa araw ng linggo. Marami na tayong mga dahilan, mga kapatid, na naisip natin, hindi na dapat magawa ang mga bagay-bagay na ito para sa ating Panginoon. Pero tandaan natin, mga kapatid, na ang isang tao na bulag, hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Sa totoo lang, akala niya ang dahilan niya valid. Lahat ng dahilan mo para hindi ka makapunta sa bahay ng Diyos, sa feeling mo valid. Kaya ginawa mo nga eh. Kasi kung hindi valid yun, hindi mo ginawa yun. Alam mong hindi valid eh. Minsan mga kapatid, nauso sa atin na sana tayo gumawa ng excuse letter.
Ano ang usual ninyong sinusulat? Please excuse me for being absent. Due to. Di ba? Ano pa? Unavoidable reason. Wow. Ang daming mga ganon, di ba, na sinusulat. So, ang inahanap ng iyong teacher, valid reason. So, siyempre, lagyan mo na lang. Excuse me for being absent for valid reason. Kuminsan, mga kapatid, if man knows the real nature of God, the real purpose of God, and the real status of God in our life, hindi ka a-absent. Maniwala ka, mga kapatid. Parang kagaya nito. Bakit ayaw mo mag-absent sa trabaho mo? Sige nga. Number 1, bawas sahod. Tama? Ano pa? Performance mo maapektuhan pag absent ka. Tama? Ano pa? Ha? Siyempre, pagka lagi ka absent, sasabihin siya, ma-fire out ka talaga. So, takot ka ma-fire out. Pero hindi ka takot mapunta sa fire. Takot ka lang ma-fire out, hindi ka takot sa fire. Ano pa? Ito ang matindi. Dami mo utang. So, kailan mo magtrabaho? Sayang, 30%. Plus 30% ang Sunday. Tama? O ano pa? Ang dami mong responsibilidad. Linggo lang kasing pahinga mo. So, maglalaba ka, mamalansya ka, mamalingki ka, maglilinis ka ng bahay. Pero mga kapatid, ito ang aking katanungan. Kapag dumating ngayon ng Diyos, ang ating Panginoon, at kinuha niya ang kanyang pinili, at pagkatapos ibagsak niya ang kanyang paghukom, saan ang bahay mo? Saan ang sweldo mo? Saan ang nililinis mo? Hindi natin alam kung anong priority. Yan ang problema natin, mga kapatid. Pero, ang sabi ng ating Panginoon dito sabi niya rito, the principle of God, of Jesus Christ, I work the works of Him that sent me while it is day. Because the night cometh when no man can work. Tama. Maliban sa may mga operation ng 24 hours, night time is the time of rest. Tama po ba? Ang araw ng pagtrabaho. Kaya kung ang buhay mo, sa gabi ka nagpupuyat, na wala namang kadahilanan ng pagpupuyat, tapos sa araw ka matulog, gumising ka. Lalo na sa mga young people, hindi mo maintindihan. O, yun na. Hindi ko maintindihan ng mga young people, sa totoo lang. Pag tinignan mo, tulog naman yan. O, nakatalukbong pa yan. Pero panay ang kalkal sa gilid. Sa totoo lang, ang sumpa na dumating sa buhay ng tao, cellphone. Sumpa talaga. Hindi lang natin alam. Dumating na ang sumpa. At lahat tayo biktima. Amen? Simula sa isang TikTok, papasahan ka ng sunod-sunod. Ang galing pa ng pagka-arrange. Sunod-sunod. At kung ano pa ang lagi mong pinapanood, yun pang mga linya na binibigay. Sumpa. Hindi ka na nga makagawa. Dahil puro ka na lang, ma-response ka na lang sa cellphone. Tama? Ba't okay din nung unang panahon na walang telepono? Kailangan mo sumulat. Mula sa Manila, papunta sa probinsya, susulat ka. Maghihintay ka ng 3 linggo, tapos maghihintay ka ulit ng another 2 weeks, saka dumating ang response. Ang reply. Pero okay naman ang buhay. Ngayon, segundo lang, ando na ang mensahe. Pero maraming nag-aaway.
Bakit hindi mo nire-replyan ng mga text ko, ha? Ang mga tawag ko, hindi ka man lang sumasagot. Ano bang ginagawa mo? Sinong kausap mo? Ah. Hindi ba? Sumpa, no? Sumpa. Sa totoo lang, gusto kong bumalik sa 1990s. Yung walang cellphone. Kung may cellphone man, parang box kalaki. Naalala niyo yung unang mga cellphone? Grabe, may antina yan, haba-haba, halos kalahating di pa. At pagkatapos, pag hinawakan mo yan, nakita niyo yung mga radyo ng mga military? Parang ganun kalalaki. Andito ang mouthpiece, nandito na ang kanyang earpiece. And then, sikat ka pa. Sikat ka. Hello? Palakad-lakad ka pa para makita ang cellphone mo. Nandiyan ang mga tao. Dito ka talaga, gaganon ka talaga. Pero nung unang panahon, mga 1990s, maganda naman ang buhay. Pero mga kapatid, unti-unti na tayo nabubulag. Unti-unti tayo nabubulag. In fact, hindi alam ng buong mundo, bulag na talaga tayo. Ang sinasabi nila na marami kang matutunan doon sa internet, tama. Pero yung mga bagay na yan, nagtatakip ng mga dapat mong gawin sa buhay mo. Tinatakpan niya ang mga bagay na dapat mong ma-accomplish sa buhay mo. Sa totoo lang, wala akong may nakitang maganda na idinulot ng cellphone. Wala akong may makita talaga. Gusto ko nga bumalik na lang sa lampara para walang charge. Hindi ba? Pero mga minamahal, tandaan po ninyo ito. Dumarating ang panahon na mahirap na ang taong mag-decide para sa Panginoon. Kaya nga, habang nandun pa ang apoy ng Panginoon sa inyong mga puso, mag-respond ka na sa Panginoon. Dahil dumarating ang panahon, wala kang gana. Kahit tawagin ka pa, wala kang gana. The night cometh that no one can work. Kagaya din ang sinasabi ng Ecclesiastes, remember now thy Creator in the days of thy youth, while evil days come not. Why? Because life is not at all good. May mga panahon, kahit sa atin dito, marami sa atin dito pala worship, marami sa atin dito matindi sa doctrine, marami sa atin dito nakatatlo ng aral sa Bible School. Kasi paraging drop out. Pero mga kapatid, walang apoy. Walang apoy. Pahirap. Ito ang matinding nangyayari sa buong mundo. Patanda ng patanda ang mga edad ng mga missionaries. Patanda ng patanda. Bakit? Walang young bloods. Walang young bloods. Why? Pag pumunta ka sa missions, maraming mababago sa buhay mo. Maraming mga disturbo, maraming mga inconveniences. Akalain ninyo mga kapatid, pag pumunta ka sa Afrika, magmimisyon ka sa Afrika, maglalakad ka sa bundok. Pagkatapos, hainan ka ng pinaka-espesyal na kamote. Ay, totoo po. Sabi nga ni Brother Naimi, sa hotel na lang sila kumakain kasi kahit sa hotel, hindi nila masyado, halos gusto nyo magpapayat, punta kayo doon. Sa totoo lang. Kasi ang pagkain doon hindi mo magustuhan. Pero mga kapatid, dahil hindi naman ang pagkain ang pinunta mo doon, hindi naman ang mga material na bagay ang pinunta mo doon, ang pinunta mo doon, kaluluwa, na madala mo ang mabuting balita sa kanila. And that is why, sa Amerika, pahirap ng pahirap ngayon ang pagkuha ng missionary. Imagine ka mga kapatid, ilang beses na nag-announce si Brother Naimi doon sa Amerika kung sinong gusto sa Hong Kong na mag-missionary. Kasi mga Amerikano can stay in Hong Kong for 3 months. Wala sanang problema. Wala. Merong gusto, ayaw naman magpabakuna.
hard stance sa bakuna. Hindi naman matanggap yung walang bakuna at the time. Pero ngayon, pababa ng pababa ang level ng tao na gustong magbigay ng buhay niya sa Panginoon. Pababa ng pababa, pakunti ng pakunti. Why? Kasi convenient naman na tayo sa ating mga buhay. Ayaw na nating maisturbo. Ayaw na natin na kailangan mong lumakad, kailangan mong magtrabaho. Mga minamahal, ang ating Panginoon alam niya ang priority. That is why sabi niya, I must work the works of Him. Now, the word must, kinakailangan pilitin mo ang sarili mo. So sabi niya nga rito, I must work the works of Him, that the night cometh when no man can work. Darating ang araw, sabi nga ni Pastor Rod, pagka tinawag ka ng Panginoon, ayaw mo, hindi ka niya hihintayin. Hahanap siya ng iba na willing. Kaya nga sabi sa Revelation, ingatan mo upuan mo. Baka alam mo, permanente ka dyan. Pag umayaw ka na sa Diyos, maglalagay siya ng bagong uupo. Hawakan mo upuan mo. Huwag mo ibigay sa iba. Hindi, upuan ko to. Naka-reserve sa akin ito. Mga kapatid. Now ngayon, tandaan natin ito. Ang sabi ng ating Panginoon, as long as I am in the world, I am the light of the world. Ito na ang maganda, mga kapatid. Sapagkat ang ating Panginoon, alam niya ang kahalagahan ng liwanag. Blinded and in darkness are both the same because you cannot see anything. Tama? Pumunta ka sa isang lugar na puro itim, dark, as in dark, close. Wala kang makita. It's just like you're blind. Parang bulag ka lang. Hindi ka nakakita. Kahit anong gawin mo, hindi ka nakakita. Nandun ka sa isang lugar na madilim. Ano ang hinahanap ng isang lugar kung nasa kadiliman ka? Liwanag. In fact, alam nyo ba na ang isang pospro, kapag sinindihan mo sa bundok, makikita sa layong 5 kilometro. Kita niyo? Pospro lang yun. How much more kung sulo na? How much more kung searchlight na? How much more kung marami ng sulo? Mga kapatid. Now, tandaan natin that the world is in darkness and they need the light. They need the light. Kailangan nating umangat sa ating mga upuan at mag-isip, how can I be a light to others? Tandaan natin, pag lumabas ka pa lang sa mundong ito, maaaring nakakakita ang mga tao na yan, naglalakad ang mga tao na yan, pero wala silang alam kung anong mangyayari sa mundong ito. Wala silang alam kung saan sila pupunta at ano ang kanilang destinasyon. Ang bulag na tao, mga kapatid, walang alam kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay. Ang ginawa ng ating Panginoon, patapos sabi niya, as long as I am in the world, I am the light of the world. Anong ginawa niya? Hindi ko nga alam kung paano nagkadugtong ito, pero ang ginawa niya, nagdura siya sa lupa, kinuha niya ang putik, gumawa siya ng putik sa kanyang laway at sa kanyang at sa lupa. At pagkatapos, nilagay sa mata ng bulag. Nakakitang bulag? Wala. Mali. Nakakitang bulag? Wala. O hindi? Ha? Hindi pa siya nakakita agad. Paglagay, bulag pa rin. Pero anong sabi ng Panginoon? Go to the pool of Siloam and wash. Kung palagay nyo, hindi siya pumunta doon. Nag-okay na lang siya sa pahid-pahid na yon. Hindi siya nakakakita. Pero ito, mga kapatid, ang inyong isipin, ang meaning ng Siloam, sent. Now, ibig sabihin, mga kapatid, ang only solution na masolusyonan ng mga bulag ay if somebody will be sent and is willing to be sent. Maraming mga bulag sa paligid natin, kahit ang Batasan Hills, hindi pa natin ito nakompleto. Kahit ang Marikina, hindi pa natin nakompleto. Ang San Mateo, hindi pa natin nakompleto, mga kapatid. Maraming mga bulag. Somebody should be sent there.
Tandaan ninyo mga minamahal, ito ang pinakakaibang pamamaraan ng Diyos sa pagbigay ng liwanag sa taong ito. Most of the time, the Lord said, let your vision be restored. Makakakita ka. If you believe, makakakita ka. Then it is done. Pero ang taong ito needs a work. Needs a work. Hindi siya hinipan lang ng Diyos. Hindi lang siya sinabihan ng Panginoon. Gumawa rin ng Panginoon. Ang ginawa niya, nagdura siya, gumawa siya ng putik. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, nakita ng ating Panginoon, nung ginawa ang taong ito, may kulang. Si Adan at saka si Eva ginawa sa putik, kumpleto. Itong tao ito, may kulang, kaya kumuha siya ng kulang na putik at nilagay sa mata ng bulag na ito para makakita lang. Pero hindi siya nakakita kagad. Kailangan niyang sumunod. Kailangan niyang mag-respond doon sa utos ng Diyos. Go to the pool of Siloam. Praise God. Alam ninyo mga kapatid, ang nakikita ko rito, there are blindness, but there is light. May mga taong bulag, pero may mga taong pinadala ang Diyos. Maraming mga bagay na pinapakita ng ating Panginoon na kuminsan pag tinignan mo siya sa mere story. But God has something in it. God knows if you can understand what the Lord means. You are the light of the world. Somebody needs your light. Somebody must be sent. That light must go. Mga minamahal, lahat ng nakakilala sa Panginoon nakakita ng liwanag. Kaya alam natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Alam natin na kung hindi ka mag-respond ngayon sa Panginoon, mapupunta ka sa impyerno. Alam natin kung gaano kahirap ang impyerno. Alam natin kung anong mangyayari sa iyo pagkatapos na mamatay ka. Alam mo kung anong mangyayari sa iyo kung ayaw mo maglingkod sa Panginoon. Nakakakita ka. Somebody doesn't know that. Hindi lahat nakakita, mga minamahal. Because hindi mo sila masisi because they were born blind. They were born blind. And so, anong sabi rito ng ating Panginoon? Pumunta siya, nilagyan niya ng clay ang mata, at sabi niya, go, wash in the pool of Siloam. And he went his way, therefore, and washed, and came seeing. Mga minamahal, nagkaroon ng epekto ang kanyang pagsunod. Ano ang next? Pag binasa natin mga kapatid, because we are sent to declare the glory of God. Tandaan ninyo ito. Hindi kayo sa church para lang magpasok-labas. Wala tayo sa church para lang maging member dito at least meron ka lang church. Nandito tayo mga kapatid to declare the glory of God. And the glory of God is declared through your life. It is declared through the gospel that you shared to others. Kaya nga, mga kapatid, kung inyong titingnan, ano ang ginawa at anong nangyari? In verse 10, lulukso lang tayo ng saglit at dito tayo magkukonclude, mga minamahal. Pagdating sa verse 10, marami ngayon nakapuna. Sabi na, di ba ikaw yung bulag? Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. O sabi naman, siya to Sabi niya, uy, halika. Paano ka nakakita? Paano na-restore ang iyong pagkabulag? Paano ka nakakita at natanggal ang pagkabulag? Alam niyo, hindi natin alam. May mga tao palang interesado din na mabagong buhay. May mga tao palang interesado lang din. Wala lang silang alam. Nobody just went there. So paano mo malaman na kailangan niya pala? Pero nung nakita niya ang buhay mo, nag-isip siya, paano nabago buhay mo? Di ba dati, sugarol ka? Alam niyo sa Italy, matindi.
Alam nyo ba mga leader ng mga drug lord? Yun ang mga na-convert sa Italy. Pag kinausap mo, purta to nga eh. Alam nyo ba? Sila, kumukuha ng droga sa Pilipinas, binibinta sa Italy. Pero nung inabot sila ng Panginoon, sila ngayon ang mga humahawak ng church. Sila ngayon ang nagpipreach. Ang isang drug lord pala, ang isang drug addict, may tsansa. Kung meron lang salita ng Diyos na makarating sa kanya. Hindi mo pwede piliin kung sino. Kagaya niyan, pupunta ka sa mga bahay-bahay, hindi mo alam kung sino doon. Basta sabihin mo lang, i-share mo lang salita ng Diyos. At anong mangyayari mga kapatid? Sabi ng Panginoon, my sheep hears my voice. Kung sino ang nakikinig, sino ang makakarinig ng salita ng Diyos, siya yun. Praise God. And that is why, ano ang next? Nag-share siya. And he answered, sabi niya rito, a man called, that is called Jesus, made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, go to the pool of Siloam and wash. Anong kanyang testimony? Una, may ginawa ang Diyos. Hindi niya nga kilala eh. Sabi niya, the man that is called Jesus, basta wala akong detalye eh. Basta ang alam ko si Jesus siya eh. Si Jesus siya, tapos gumawa siya ng putik, nilagay niya sa mga mata ko, tapos sabi niya sa akin, punta ako sa pool of Siloam at maghugas. Anong sabi niya rito? And I went and washed. He responded, God made his part. Yun ang sinasabi nga rito kanina. We are overly trained na. Andito na ang lahat ng gustong gawin ng Diyos sa atin. And I believe most of you are ripe enough. Ripe na para magamit ng Diyos. However, we need to go and obey what God wants us to do. And he said, go to the pool of Siloam. Alam niyo ba ang Siloam? Hindi po yan ang parang nasa patag lang. Bababa ka pa sa hagdan mula sa Palace of David, mula doon sa City of David, bababa ka pa pailalim. At saka ka maghilamos, maghilawis. Ang sabi rito, I went and washed and I received sight. Now, if we want something to happen in our life, brethren, we need to respond to what God is telling us. Mga minamahal, maraming mga bulag na nandyan sa labas, kailangan nila, somebody should bring them there. You know, alam ba ninyo ito mga kapatid, na ang bulag na yon hindi naman siya mag-isa na pumunta sa Siloam? Hindi ba nabanggit dito mga kapatid? Pero alam natin ang bulag, hindi niya naman alam kung saan papunta. Pero somebody guided him. And that is our part. Our part is to respond to the Word of God. Mga minamahal, tandaan po natin ito. Isa lamang ang gustong mangyari ng ating Panginoon, that everybody could experience salvation, could experience maging ng kagalingan sa kanilang mga buhay, maka-experience sila ng power ng Diyos. Mga minamahal, tinawag ka ng Diyos. Tandaan po ninyo ito. May purpose ang Diyos. Hindi ka tinawag ng wala lang. Hindi ka nakarating dito na baliwala lang. I don't believe that, brethren. I don't believe that because you are here because somebody just forced you to be here. It is the Lord from the very beginning who had seen your heart. Nakita ka na ng Panginoon. Gusto ka niya. Sabi nga ng ating Panginoon, akin ka. Mga minamahal, tandaan po ninyo ito. Ang nangyari dito is a very
clear na kapag ang ating Panginoon tumawag sa isang tao, He doesn't look at your past. Kagaya ng pagtawag kay Saul. Si Saul, isang kriminal. Nagpapatay ng tao. Pero nung tinanong siya, paano siya tinawag ng Diyos? Ano ang salaysay ni Paul? Sabi niya rito, when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Anong ginawa ni Pablo? Nagtestimony. And he said, I said, who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. But rise, in verse 26 of Acts, and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make you a minister and a witness, both of these things which thou hast seen, and those things in which I will appear unto you. 17, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send you. Ano ang purpose? 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Ganon kahalaga ang misyon mo. Ganon kahalaga ang dahilan bakit ka tinawag ng Diyos. Ikaw ang taga-bitbit ngayon ng liwanag. Nasa sayo na ngayon ang lampara. That somebody, because of you, will open their eyes and turn from darkness to light. Na ngayon, ang mundong ito'y nahawakan ng kapangyarihan ng dyablo, and they will turn now to God. Babalik now sila sa Diyos, and they will receive forgiveness of sin. Mga minamahal, tandaan po ninyo ito. You are the tree of life. You hold the life and death of a soul. This church should be a part of going, sending, and bringing the gospel to the people. Mga minamahal, tandaan po ninyo ito. The victory of the church is not on its financial stability. It is not on the great buildings and beautiful services. The victory of the church is how many souls are changed and was forgiven of their sins. And the sending capability. Mga kapatid, maaring meron tayo isa sa mga magandang church, sa mga apostolic churches. Maari. Kung 1 to 10, baka isa tayo doon sa top 10 sa ALJC churches. Maraming mas maganda pang simbahan. But I believe we are one on the top 10. But it is not victory. It is not victory. The victory is a changed soul. Kapag nakita mo na ang isang kaluluwa, pariwara, buhay na hindi maintindihan, pero pagdating dito na bago, pagkatapos siya ay nagiging worshiper ng Panginoon, at siya ngayon ay sumusunod sa ating Panginoon, and He is the one to be used by God, and He will be sent again. Mga minamahal, yan ang victory. Dahil ang isang kaluluwa na nandun na sa kamay ng dyablo, nabawi pa, napunta pa sa kamay ng Diyos. Yun ang ating titingnan, lahat ng tao na sa kamay ng dyablo. Kailangan natin silang mabawi papunta sa Diyos. Mga minamahal, kanina pa ang imbitasyon dito. Willing ka ba na magdala ngayon ng liwanag? Willing ka ba na sumunod sa sinasabi ng Panginoon? Go! Go to the pool of Siloam! Para magkaroon ka ng experience sa Diyos. Pero pagkatapos niyan,
kailangan mo i-share ang iyong testimony. Sometimes, hindi mo kailangan sauluhin ang buong Bible, mga kapatid. Hindi mo kailangan sauluhin ang lahat ng mga bersikulo. Ang kailangan mo lang, i-share mo kung paano ka binago ng Diyos. Paano ka nagkaroon ng bagong buhay. Paano ang Diyos gumalaw sa iyong buhay. Hallelujah! Sa araw na ito, ang kailangan pa rin ng tao, mga kapatid, is the book of Acts chapter 2 verse 38. Kailangan pa rin nila na magsisi ng kanilang kasalanan. Kailangan nila mabautismuhan sa pangalan ni Jesus para maugasan ng kasalanan. At kailangan nila matanggap ang banal na Espiritu. Without those things, Jesus said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. John chapter 3 verse 5. Who will bring this good news to people? It's so amazing that the gospel should start with a go. Go. 2024, brethren. You have neighbors. You have co-workers. Why don't you share it? Why don't you share the life that God had changed in you? All you need to have is just a testimony. And there is no testimony if you cannot experience it. Now, God wants you to experience miracle in your life. He wants you to see na hindi tayo maging bulag. Natanggapin lang natin kung ano ang mga sinasabi. Kailangan mo ma-experience mismo sa Diyos. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, can you present yourself to God? Lord, I am willing to obey. Lord, here I am. Send me. Mga kapatid, marami pang lugar sa Metro Manila na dapat nating maabot. Marami pang lugar sa buong Luzon na dapat natin maabot. We need somebody who is willing to sacrifice their lives. Tapos na ang Bible School, tapos na ang pag-aaral. Saan ka ngayon? Ano ang plano mo sa buhay mo? Anong plano mo sa mga natutunan mo? It's time that you allow God to talk to you for His purpose in your life and fulfill it. Tandaan ninyo ito, walang silbi ang buhay mo pag hindi mo na-fulfill ang purpose ng Creator mo. Sabi ng iba, housewife lang kasi ako, parang wala akong magawa. Don't believe on that lies. Kasinungalingan po yan, mga kapatid. Dahil ang sino mang humihinga ay merong testimony. Huwag mong isipin at huwag mong i-allow ang diablo na mag-focus sa kahinaan mo at sa mga weaknesses mo. Huwag mong hayaan na ang diablo mag-focus sa mga nakaraan mo. Dahil mga kapatid, wala siyang intention kung di ang pabagalin ka lang at habang ikay bumabagal, ang gusto niya tumigil ka na lang. Mga minamahal, tinawag ka ng Diyos, may purpose ka, may dahilan ka, may magagawa ka. Tinawag ka ng Diyos, nakita niya, meron kang magagawa, meron kang gift, meron kang something in your heart. Kaya mong gawin ang gusto ng ating Panginoon sa buhay mo. Let's bring visitors in this house. Hallelujah! Dali natin ang mga kaluluwa para makakita sila sa Panginoon. Praise God! Hallelujah! Kaya sa araw na ito sa ating pagtatapos, let us raise our hand to God. Hallelujah! And let us conclude this with your own decision. What do you want to do? Anong respond ang gusto mo? I would like to invite you to come to Jesus Christ and surrender. Say to the Lord, Lord, wala man akong natapos, pero willing ako na gamitin mo. Lord, busy man ako sa trabaho, pero willing ako na gamitin mo. Lord, marami akong anak, pero willing ako na gamitin mo.
You know, brethren, kung gamitin ka ng Diyos, hindi kailangan na iwanan mo pamilya mo, hindi kailangan na in fact, hindi mo kailangan umalis sa bahay mo. Somebody around your house need Jesus Christ. Pero mga minamahal, may mga taong tatawagin ng Diyos at ipapadala sa mga lugar na walang pang-alam sa katotohanan ng ating Panginoon. I would like you to think if you're willing. Are you willing that God will use you in many ways? There are many ways that God can use you, brethren. Just open your eyes and allow God to tell you